Sa kabila ng pinagdaraanan mo, ang tanong, nakawalay ba saya sa'yo? Nakawalay ba ang Ama sa'yo? Hindi, ano? Yun ang patuto. Kung minsan bilang tao, sabi mo, Diyos ko, hindi ko na kaya. Subalit, bakit nakakaya mo? Diyos ko, pagod na ako. Subalit, bakit kakayahan mo, inaibibigay pa? Diyos ko, hanggang kailan? Hindi ka man tugunin. Bakit maghapon nakakasadyad ka? Yaon ang patutong may Diyos na lumilingap at gumagabay. At kapag nasadyad mo yaong mga sakripisyong pinapasan sa iyo, doon mo masasabing, Diyos ko, masarap nga pala na kung di ako nagpasan, di ko nakilala kung paano ikaw ay kumilos sa buhay ko. Sila hindi nila nakikita yun. Sadyang nakakaawa. Alam ko. Yun na ang tanong. Ang ama na. Ang sabi nga, kung panghuli na lang sa buhay mo, doon mo siya kikilalanin, wala nang magagawa pa. Kaya't dapat habang may magagawa ang ama, kumilos ka nang kumilala sa kanya. At siya naman doon nila makikita kung sila pala'y nagsikap at kung sila pala'y pakatapat. Di sinsanay, di sila rin ang maghihirap ang loob. Ganun lamang. Kaya ipanalangin ang kahinaan nila at patuloy na pagpaumanhina ng kanilang kasalanan ay patawarin sapagkat habang ikay nagpapatawad, ikaw naman ang nagagalak. Buhay ba ang Ama? Marami. Hindi lamang ikaw ang ganyan ng kapalaran. Mas mayroon pang mas mahirap ang pinagdaraanan sa iyo, di mo lang alam. Kapag nabatid mo yan, sasabihin mo, gatiting lang pala ang sayo. At kapag napabatid sa iyo ng Ama, totoo pala. Kaya rin nakakayanan ng kapwa mong may daladala dahil sa Kanya. Subalit kung di sa Kanya, wala na, bagsak na. Gupong-gupo pa. Lalo't higit, ang tao ano ba pinapahalagahan? Hindi ba yung kahihiyan? Ito ang pinakamahinang pakibakahan ng tao kapag napapahiya na. Ito ang napakahirap tanggapin ng mga tao kapag pinapahiya na siya. Ngunit kapag ginawa mo'y tama at mabuti, napapahiya ka man sa kapwa mo, ang Ama namang totoo at tapat na nakakakita ng ginagawa mo at nakasilay ng gawa mo, siya naman ang makakasama mo. Sapagkat siya lang ang nakababatid ng lahat para sa iyo. Tandaan mo, humanap ka ng kaibigang 10. Kapag may pera ka, madali ka makakakita. Ngunit kapag wala kang pera, mahirap mong makita ang 10. Yan ang patotoo ng Ama. Kaya't kung papaano ang 10 nakita mo nang ikay may salapi, mararagdagan pa yaon. Ngunit kapag ikay naghihirap, doon mo makikita kung sino ang tapat. Gayon lamang. At yan ang pinakita ng Ama sa anak na ibinaba. Sa kabila ng isinilang sa sabsaban, sa kabila ng mahirap ang pinagdaanan ng buhay, ang mga totoo tapat na tumanggap sa Ama, sila mismo ang nagbigay lugod, galak sa Jesus na binaba at nilugod ng Ama. Magnilay kayo at magbulay. At siya ang pawang katotohanan. Kung minsan, tatanungin mo, hindi mo gusto yan, bakit nangyari sa'yo? Sino nagpatupad? Sino nagpapaganap? Hindi mo gusto, kaya hindi mo gagawin, di ba ga? Ngunit bakit ginagawa mo? Sapagkat hindi mo man gusto, may nagpapatupad at may gumugustong gawin mo yon. Upang may magsilbing isang aral sa kapwa mo, sa kabila man ng ayaw mo, ba't ginagawa mo? Dahil sa pagmamahal. Kaya kung dahil sa pagmamahal nasasakitan ka, hindi ka naman pinababayaan ng tapat na totoong nagmamahal sa iyo. Buhay ba ang Ama? At doon patutuhanan ng Ama ang lahat ay may hangganan. Sapagkat kung paano ang buhay ay may katapusan, ang lahat ng sakripisyo ay mayroon ding hangganan. Kaya't kung nagtitiwalang lubos ang mga anak ng Ama, ang hangganang yaon ay kakamtan nila. At kung paano sila'y nakikibakat, nakikiisa sa Kanya, patututuhanan din niyang siya'y kaisa ng bawat isa. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Hambing sa poso. Ang poso na bagong lagay, na marami ang balong, marami ang sumasalok. Ngunit lahat ng mga sumasalok dito'y walang hiya. Sino nagpapabalong ng tubig? Ang tao ba? Kapag nakita ng Ama, lahat ng mga sumasalok dito'y walang utang na loob, walang pakialam at walang malasakit. Hindi siya nakikilala at hindi siya naalala. Sa palagay mo'y patuloy babalong ito. Kaya't kung minsan binibigay ng Ama ang kaparaanan, ngunit yung poso hindi siya nakakaramdam. Siya pinagkukuhanan, doon lumalabas ang tubig, wala siyang pakiramdam. Sapagkat manhid siya, patay siya, bagay lamang siya. Ngunit ang tao may buhay, may pandama. Kaya't anuman ang ginagawa ng kapwa niya sa kanya, damang-dama niya. Kaya ito namang Amang nagmamahal sa tuwina sa mga anak niyang totoo tapat sa kanya, siyang nagbibigay sigla, siyang nagbibigay lakas upang kung anuman ang ginagawa ng kapwa-tao sa taong nagpapakatotoo, naroroon pa rin ang patutong Ama ang buhay na kumakalinga at tapat sa mga anak niya. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Ang tanong, kapag ang kapatid mo umasa lang sa'yo, tinapos na ng Ama yung pagbibigay sa kanya, may magagawa pala siya? May magagawa pa ba siya? Hindi niya ginawang may magagawa siya. Nung inalis na ng Ama, siya kawawa, hindi ikaw. Hindi sila, hindi kung sino ang gumagawa ng mabuti. Buhay ba ang Ama? Sadyang dito sa lupa, 10 ang daliri sa kamay. Ngunit sa 10 iyan, pag pinaglapat mo, ang magkakampantay na daliri ay nagtatama. Ngunit ipantay mo, ito, hindi sila magkalapat dahil hindi sila magkasinghaba. Kaya kung 10 kayong magkakapatid, hindi pantay-pantay ang ugali, hindi pantay-pantay ang gawa. Subalit, yung tunay na magkalapat ang damdamin, nagkakaisa at nagmamahalan, kaya hindi ka pabibigat at pahihirapan. At siya ang patotoo, ang pagmamahal ng tao, kung minsan ay hindi totoo. Sapagkat kung mahal ka, hindi ka pasasakitan. Yaon ang patotoo ng Ama. Kaya ang Ama, kung hindi siya totoo, wala na siyang mamahalin pa. Sapagkat ang lahat ng anak niya ay nagsasabing, Panginoon ko, Diyos ko. Kapag gusto siya, kapag may binibigay sa kanya, ngunit kapag wala na, kilala pa ba? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Ngunit ang pawang isang anak niya, 2 anak niya, 10 anak niya, at ilang anak niya, kapag magkalapat ang puso nila at damdamin na isa, parehas pa rin ang gagawin nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Itaas naman ang kamay ng mga gumagawa ng mabuti at bukal sa kalooban na nasaktan ng damdamin, na nahirapan. Sige nga, itaas nyo nga ang kamay ng totoong may bukal sa kalooban na nasaktan. Nasaktan ka, bukal sa kalooban mo, hindi. Pag bukal sa kalooban mo, hindi ka masasaktan. Nahihirapan ka lang ang loob, pero hindi ka nasasaktan. Yun ang totoo. Sapagkat kapag nasaktan ito, susuko na. Ngunit kapag hindi nasasaktan, nahihirapan ka lang. Sa isip lang yun, wala pa dito. At yun ang totoo. Sa isip mo lang ang hirap, pero sa puso mo'y wala, sapagkat may pagmamahal. Yaon ang totoo, kapag nagagawa niyong mabuti sa kapwa niyo, sa puso niyo'y wala ang sugat at ganda. Ngunit sa isip niyo, kumokontra, lumalaban na. Nang dahil naman ang Ama ay totoong nasa puso niyo, nalalabanan niya yung isip niyong masamang pumapasok, hindi ito ang nananaig. Kaya doon lugod ang Ama, na hindi niyo napapanaig yung isip niyong pumapasok na ayaw ko na, suko na ako.
subalit ang puso niyong nagmamahal at tapat, sumusulong pa rin siya. Buhay ba ang Ama? At siya ang patotoo, sulong. Nang nasaktan ang puso mo, makaglalaban ka pa ba? Nang nahirapan ang puso mo, makasasadyad ka ba? Hindi. Ngunit dahil sa isip lang ito't nilalabanan ng puso mong matapat na nagmamahal sa Ama, nakasasadyad ka, di ba ga? At siya ang patotoo. Kaya nakasasadyad kayo sa ginagawa ninyo dahil ang pag-ibig nyo sa Ama ay nararamdaman nyo. Sapagkat kung hindi nyo nararamdaman, hindi nyo kaya. Hindi nyo kayang laitin kayo ng kapwa nyo. Hindi nyo kayang saktan ang damdamin ng kapwa nyo. Hindi nyo kayang kayo'y laitin na sinaktan pa, hinatulan, hinasgahan. At yan ang Kristo. Dahil sa pag-ibig, natanggap ang lahat. Ngunit kung hindi tutularan ang pag-ibig na yaon, lahat ng tao'y masasaktan sa lupa. Sapagkat ang tao, kapag mabuti ka sa kanya, mabuti rin siya sa'yo. Kapag hindi siya mabuti, ikaw din di na mabuti. Ngunit ang totoo, may pag-ibig. May ginawa man sa'yo at hindi ka naging mabuti at hindi siya naging mabuti. Ngunit ikaw na gumagawa ng mabuti, mabuti pa rin ang puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya ang nagkakaroon ng kapahingahan. Kaya sinabi niya, hali kayo mga anak ko, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan na sa inyong mga pasanin. Sapagkat ako ang pamatok nyo sa akin, ay makapagpapahinga kayo. Yaon yung kapahingahan ng mga pumapasok na hindi tama sa isip nyo, sapagkat ang puso nyo ay maligaya at masaya pa rin. Hindi nararamdaman ang sugat, hindi nararamdaman ang pilat, sapagkat walang nakatarak na tinik ng galit. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Napakahalaga ng mga aral niya. Na kapag ito ang binulay-bulay ng tao, gaano man ang sakit na dinanas, sa kapwa niya nagpapasakit at nagdulot ng sai. Anong sai? Para ka ng siniit ng mga kawayang kay titinik. Subalit kapag ito'y hinawi, ito'y napapaknit. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kung minsan may niloloob ang Ama na paging dapatin niyang ikay magtiwala sa kapwa mo, upang tingnan niya kung ikaw na nagtiwala sa Kanya at pagkatapos ay lokohin ka, kung matitigib ka ng galit sa Kanya. At pagkatapos na nakita ng Ama sa kabila ng ginawa sa iyo, nandun pa rin ang pag-ibig mo. Naroon ngang totoo ang pagkakaisang anak kaniya. Kaya't ang wika niya, ako anak ang kapasyahan, ang ganti ko'y hintayin mo. Kaya't ang bawat araw ko, siyang suungin mo at tupdin mo. Ang puso ko at puso mo'y pag-isahin natin ito. Doon maglalapat ang damdaming dalawa na nag-iisa sa aking espiritu. Kaya't di mo man nakaya sa bilang pagkatao, naroroon ang lakas para patatagin kita. At doon ko pa rin nilalagak ang tapat na totoo para matibay mong gawin sumuong kasalaban. Hanggang sa di mo namamalayan, kita'y napagtatagumpay at naibibigay ko ang galak na tuwiran. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Subukan mo, sabihin mo sa kapatid mo, o sige, bukas bibigyan kita. At bumalik siya bukas. Pag di mo binigyan, doon mo makikita kung tunay kang mahal. Buhay ba ang Ama? Pag sinabi mo, pasensya ka na, kasi wala, talagang wala. Hindi naman paniniwalaan dahil alam nila may sinasahod ka. Alam nila may pera ka. Yun ang alam nila. Pero ang hindi nila alam, yung pinagdaraanan mo. Buhay ba ang Ama? Ganon ang tao. Ang nakikita lang sa'yo,
yung nakikita nila. Ngunit yung hindi nakikita, hindi nila alam. Alalaong baga, nakikita yung mga dumarating, pero yung umaalis, hindi nabibilang. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Subalit ang Ama, parating, paalis, alam lahat niya. Hinukay, binunot, alam lahat niya. Initsa, hinagis, dinampot, nakitang lahat niya. Kaya't kung ano man ang ginawa mo para sa Ama, hintayin mo ang ganti niya. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ilagak mo sa kanyang lahat at pahihingahin ang isip mo at ang puso mo'y aaliwin niya. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Natugon ka na ba? Mapalad ka, natugunan ka na. Ako makikinig pa lang mamaya. Titingnan ko kung tinugon din ako. Buhay ba ang Diyos? Totoong totoo, ano? Kung walang sangka, walang pagdaraanan ng tubig. Tama po ba? Ang tao, kung walang ugat, walang dadaanan ng dugo at tubig. Kaya ibinigay niya yung ugat. Ngayon, kapag barado ang ugat, ang tubig at dugo ay hindi dadaloy sa buong katawan. Kaya ganun din ang damdamin. Kapag barado ng galit, hindi makadadaloy ang tapat na pag-ibig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang nais ng Ama, huwag masaktan, mahirapan, nang hindi ka masakitan. Naunawaan nyo na po ba? Araw-araw, kung iisipin mo yung mga nagaganap, hindi mo kaya sa isip. Subalit, isipin mo ang mga salita ng Ama. Sabi niya, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Diyos ko at Ama ko, nawa lahat ay matupad ito. Sapagkat kung ito ang tutok din at gagawin ng tao, sa pag-iisang damdaming mula sa iyo, tunay na kay galak ng bawat isa ang dulot mo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Saan nga ba ihahambing ang buhay ng tao? Walang mapaghahambingan, di ba? Meron bang mapaghahambingan ang buhay ng tao? Taas nyo nga ang kamay kung alam nyo kung saan pwedeng ihambing. Walang nakbabatid, di ba? Kung kanino ka pwedeng ihambing sa buhay mo. Sapagkat hindi pare-pares ang kapalaran ninyo, di ba? Ngunit, kung ang itatanong, sino kaya ang taong paghahambingan para tularan? Isa lang ang katugunan ng Ama, ang anak kong sa inyo ay binabako. Tama baga? Ngunit kapag tinanong mo, saan kaya mahahambing ang buhay ng tao? Hindi pwedeng ihambing sa hayop, sa isda, sa halaman, sa mga bato, sa bundok. Hindi pwede, sa dagat. Kaya, ang ugali ang dapat mahambing sa ugali ng Ama na matapat at makatotohanan. Buhay bang Ama? Ganang pagkatao, di mababaybay ito. Ganang katauhay, di masasambit sa inyo. Ganang katauhan, walang nayulat na totoo. Ganang di nyo nasilayan, naturan ko ang marapat, na kung bubulay-bulayin nyo, mapagtatanto niyong lahat. Magnilay kayong ganap sa inyong buhay mga anak, sapagkat kapag nawari nyo kung paano nagaganap ito, mapagsasambitan nyo rin ang kapwa nyong dahil sama naganap ito.
Ngunit kung wari nyo'y di nyo maabot, di matarok, sadyang mahirap isipin, sapagkat di nyo malilirit. Ngunit ang amang nakalilirip sa lahat, sa kanya ninyo'y lagak, siyang magpapagaan sa mabigat, siyang magbibigay galak sa lahat ng nagdurusa na mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Kung minsan sinusukat tayo sa ating mga sinasabi, ano? Kung tayo ba'y kaya nating gawin yun? Kaya yung mga binigyang karapatang mangaral, kung alam nyo lang ang mga dalahin nila, mahirap na masarap. Masarap dahil nalalaman mo yung mensahe ng Ama. Mahirap dahil kailangan gawin mo yun, tuparin mo yung sinabi niya na ikaw ang ginamit. Kaya kapag hindi mo natutupad, hindi ka sa Kanya ay ganap. Buhay bang Ama? Kaya ang bawat isa na totoong mangangaral at totoong kalooban ng Ama ang naghahari, nagdadamayan, nagtutulungan, nagpapanalanginan, di ba? Nagpapalakasan sapagkat doon huhugot ang bawat isa sa Amang tinatawagan at nagbigay ng karapatan para sila ay mangaral. Kaya mapapalad yung mga nakikinig naman na nagsasabuhay, na naisabuhay, dahil hindi man silang pinagmulan, nakinig sila't nakamtan, nagawa nilang magsabuhay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag nakikita mo yung kapwa mo nalulungkot at mayroon kang pagmamahal, habag at awa, di ba naawa ka rin, nalulungkot ka rin? Eh, kapag wala kang habag at awa at pagmamahal, ano bang pakialam ko sa Kanya, di ba? Yun pala yung sinasabi ng Ama, na may malasakit ka at pagmamalasakit. Ngayon, dahil ganun ang ginagawa mo, hindi naman niya pababayang ikay mahirapan. Na ganda na nga ng ginagawa mo, mahirapan ka pa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sa palagay mo hindi mo kaya, bakit nga nakakaya? Sa palagay mo parang hindi mo masasadyad, bakit nga nakasasadyad ka? O, itas nga ang kamay na nagsabing hindi ko kaya, pero nakahulagpos siya. O sabi niya, hindi niya kaya, hindi niya nga nakaya. Taas nga yung sinabi niya, hindi niya kaya, hindi niya nga nakaya. Eh kaya mo hindi mo nakaya yan, wala ang Diyos Ama. Pero kapag nasa iyo siya, nakaya mo. Nakakaya mo. Dahil siya ang nagbibigay, kakayahan. Hindi ikaw, kundi siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O, nakasadsyad ba kayo? Nakaya ninyo. Dahil hindi inyo ang kakayahan, kundi sa Kanya. Kaya ibig sabihin, totoong may Diyos, Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Yan po ang totoo. Kapag iisipin mo lang, parang hindi mo kaya. Pero kapag inisip mo ang Ama, kaya mo pala. Buhay bang Diyos? At ang tunay na nagpapasiglat, nagpapagalak, walang dilit iba, kundi siya. Kaya kahit larawan lang siya, kasarap titigan, di ba? Eh kung hindi sa iyo, Panginoon ko, ay Diyos ko, di ba? Kaya dahil sa Kanya, nakakaya. Sapagkat siya ang binigay ng Ama para isilid sa iyo ang kakayahang hindi mo kaya. Kaya nga sinabi sa isang salita, Diyos Amang mahabagin sa lahat. Oh, di ba siya nga ang mahabagin sa lahat? Kaya, yung taong matigas ang puso, yung taong walang habag, nasa Kanya ba siya? Subalit, mayroon ding pamamaraan ng Ama para durugin niya ang bakal, tibagin niya ang matibay. Na sa palagay ng tao is siya'y gayon, ngunit ang Ama pala
ang pinakamatibay at pinakamatatag na pundasyon. Buhay ba ang Ama? Kaya sinabi niya, lumapit kayo sa akin, sapagkat batid niyang lahat ng lalapit sa Kanya ay may maibibigay siya sa kanilang kapagalan upang sila'y kapahingahan ang ibigay. Kaya't sinabi niya, hali kayo, lumapit kayo sa akin, kayo'y mag-aral ng aking mga salita, at ang pamatok niyo'y ako man din. Kaya mga mahal, kay sarap kapiling ang Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tapat kailanman, ikaw Amang mapagmahal. Kaya tulad nung awitin, ang sabi sa awitin, namnamin yung tuwiran, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Pinasasalamatan mo ang Ama dahil sa kadakilaan niya, na siya ang kalakasan mo at siya ang kayamanan mo. At lagi mong sinasabi, ikaw ang Diyos ko, panaligan mo, gagawin niya ito sa'yo. Subalit kung sasabihin mo lang, di mo pananaligan at wala sa puso mo, hindi totoong mananalig ka sa Kanya. Kaya't hinihingi ng pagkakataon na kumisay gawin mo ito para sa Kanya, at kumisay may gawin naman siya sa'yo para may maipakitang may magagawa siya. At kung bilang pagkataong mag-uulat at maghahayag, kailan may hindi niya ito mailalahad ng tama, ng marapat, ng dapat, sapagkat di niya kilala ang Ama, sapagkat di niya nakita ang Ama, sapagkat wala siyang batid para sa Ama, ngunit ang Espiritu niyang nag-uulat at naglalahad, siyang nagpapatuto, gayon nga ang Amang pinakikilala nito. Kaya't ang nagpapakilala at nakakilala kung nagkaisa sa Kanya, di bagat ang kanyang-kanya ang gagawin niya, sapagkat maliwanag niyang tinuran, ako ay ako nga, Alpha at Omega, mula sa simula ng buhay ng tao sa lupa. Sapagkat ako ang simula at wakas, at ang may pandinig ay nakaririnig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? At pagkatapos sa awitin, sinabi pa, Lord, here I am to answer
your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my own self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my own self. I am for you and you alone. Kung minsan, sukong-suko na ang inyong katawan. Subalit nang dahil binibigay niyo sa Ama, ang isip at damdamin ninyo ay kukuhanin niya. Doon niya ilalaga kung sino siya at ano siya. Sa isip ay mga aral niya. Sa puso ay pagmamahal niya. Sa buong pagkatao niyo at kaluluway siya pa rin. Kung buong galak niyong sinusuko ang sarili niyo. Sapagkat ang pagkilos niya ay iba. Ang pagtupad niya ay kaiba. Sapagkat ang salita niya ay naiiba sa mga anak niya sa lupang ibabaw. Kaya't kung paano magtitiwala sa aral niya at sa salita niya ay tutupad ang mga anak niya. Hindi nga ba't kanyang-kanya ang buong mundo at ang lahat ng bagay ay siyang may likha nito. Kung paano ang katawan ay siyang may hubog, siya rin ang nagbigay ng hininga at buhay. Pinahiram niya lamang. Hindi nga ba't siya rin ang nakababatid at nakakaalam ng lahat ng kaparaanan sa iyong buhay? Hindi nga ba't siya rin ang nagbibigay siglat lakas, sapagkat ang tibok ng puso mo'y siyang pagmumulan. Sapagkat kung paano niya pinag-ugnay-ugnay ang ugat sa iyong utak, napapaandar niya sa buo mong katauhan. Mula ulo hanggang talampakan ito'y nananalaytay, at ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi ikaw ang may gusto. Hindi ikaw ang pumili. Kung ano ang dugo mo, kung anong uri kang tao, kung ano ang lahi mo, kundi siya mismo. At sa pagiging anak mo, ano ka mang lahi at uring pagkatao, kung iisang puso mo'y sa kanya ito, at ang isip mo'y siyang pinagahari mo, kailan may di mananaigang demonyo sa iyo. Kailan may di mananaigang masama sa iyo. Kailan may di mananaigang kung ano-ano, kundi ang mananaigang mabuting gawa niya. Kundi ang mananaigayang pangaral niya. Kundi ang mananaigayang kanya, sapagkat di mo pananaigin ng pagkatao. Sapagkat ikay tao lamang. At siya ay ang katotohanan. Siya ang buhay at sigla. Ang lakas ng hangin, siyang nagdaratal nito. Ang lakas ng katawan, siyang magbibigay nito. Ang pag-ihip ng hangin, siyang magpapabugso. At ang pag-ihip ng grasya, siyang magdaratal na totoo. Kung papaano'y binigay niya ang pagsibol ng halaman, maibibigay din niya ang takda ng kalayaan. Kung papaano na ibibigay niya ang pamumungat taglagas, maibibigay niya rin yung pagtitibay sa lahat. Sapagkat kung papaano may panlasang lahat, gayon din ang lasa ng mga nilikha niya. Iba't ibang hayop, iba't iba ang lasa, iba't ibang halaman, iba't iba ang lasa, iba't iba ang buto. Ngunit siyang nagbubuhay, siyang nagpapasibol, siyang nagbibigay sigla.
upang ito'y makapamunga. Siya ang may karapatan, hindi ang kung sino lamang na tao. Sapagkat siya ang kalahat, lahatan sa lahat. Ako ay ako nga ang wikang tinuran. Kaya't kung tiwala ay tutup ding ganap. Sino nga si ako para ilahad ang lahat, para ikaw tao ay maging ganap. O nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Katulad ng inyong mga tenga, iba't iba ang laki at sukat nila. Kung papaano ang inyong ilong, iba't iba ang tangos at pango nito. Subalit sa dalawang butas pa rin, nakaugnay ang paghinga. Sa dalawang butas pa rin, nakaugnay ang pandinig. Sa ilong nyo at tenga, gayon din sa inyong mga mata. Sapagkat pinag-ugnay niya, upang piliin ang bawat isa kung anong marapat na pipiliin, na pakinggan at tanggapin, na pagmasdan at kainin. Nang isang bibig naman, ngunit maraming ngipin, sa dalawang bagang, doon na magkaugnay, upang do'y patubuin, patibaying tuwiran, matibay na matatag, makakakagat ka ng tuwirang matigas. Kaya't ang wika ng Ama, gawin niyong marapat ako'y kilalanin. Lahat ng inuri ko sa inyo, magagawa kong ipantay kung anong dapat na panguri ang sa akin lalagak. Gayon din sa inyong kabuhayan, kung anong marapat, ako'y nakalahad, ako'y magbibigay ng marapat na ganap. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ay, Panginoon ko at Diyos ko, salita na nagbibigay buhay. Mahal na kapatid na Beth, matalino ka, magaling kang magmemorya. Memoryahin mo nga yung mga minisahe na yon. Sapagkat ito nagpapatibay sa akin eh. Yun lang, wala nang iba. Kung hindi ako dinadatala ng mga gayon, ayaw ko na. Buhay ba nga ba? Ayaw ko na. Sapagkat anong kakayahan mo? Wala ka nun. Kaya ang kakayahan mo, ang Amang nagdaratal ng mga binibigay niya. Ang salitang banal na magpapasigla, magpapatibay, magpapalawak, magbubukasunawa, magbibigay pangunawa. Sa isip, sa diwa, sa puso mong tatanggap. Pagharian kayong ganap. Buhay ba nga Ama? Buhay ba nga Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Pagnilayan nyo na lamang sa pagbabahagi ng mga kending ito. Pare-parehas lang naman dumadakot. Bakit may nadadakot kang marami? Pare-parehas lang namang iniitsa. Bakit napipigilan ng iba? Yan ang pagnilayan nyo. Sapagkat bilang tao, hindi gagawin ito. At yaon ang patotoo, maging ang kamay na ginagamit, ang Ama ang may karapatan kung sino ang tatanggap. Alam kong may magagawa. At katulad nito, pilit na sinushoot, binibigay ng paraan para doon ay mapapunta, ngunit lumalagpas kung minsan na may hinaharanggahan. Yaon ang katotohanan. Gayon pa man, ang nais palusutin ng Ama na palulusot. Ang nais matanggap nila ay nakukuha nila. Kaya ang nais ng Ama kapag ginusto niya, maibibigay itong lahat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na.
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na? Ano ang pangalan mo? Lourdes, Gregoria, wala si dati, Bidad. Tayo ka nga. Huwag mong hanapin yung katulad sa bata pa. Unang-una, 2 taon na yan, kumilengbang ka na, ayan o, tumagilid ka, dahil sa ganyan, ano. Subalit, sabi nga, ang Ama, wala namang posible sa kanya, lahat nagagawa niya. Ngunit, nang panahon man ng Kristo, hindi lahat ng may sakit ay pinagaling niya. Buhay ba ang Ama? Tama ba? Subalit kung saan malayong dako, doon pa maraming hiwaga at himalang ginagawa. Kaya mapalad ka na yung halikalakad ka. Ang mahalaga, nakalakad kang mag-isa. At nakalalakad ka ng mag-isa. Diretso nga ang likod para hindi nakikebang. Lakad. Lakad. Lakad.
Sige, lakad. Kumusta? Salamat sa Ama. Sino ba ang Ama? Sino ba ang Ama? Sino yung Panginoon? Sino ang Panginoon? Sino ang Ama? Maupo ka. Salamat naman at nagkasakit ka. Ngayon malalaman mo na kung sino ang Ama, hindi si Kristo. Upo. Kapag binigyan ka na ng siglang lumakad, nasa sa'yo na yan para mapasigla pang lalo. Tama ba ga? Sa Biblia, nakalagay ba yung pinalakad nagpaulit-ulit? Nagpaulit-ulit bang nagbalik nung lumakad na? Sinabi bang, sige, lakad ka pa uli. Sige, lakad ka pa uli. Di ba gayon ang sinabi? Humayo ka eka at dalin mo ang iyong higaan. Magbangon ka eka. Di ba? Kaya binigyan ka ng sigla, anong gagawin mo na ngayon? Sino ang Panginoon? Sino ang Diyos Ama? Sino? Yun. Yan ang kailangan makilala ng tao. Iba si Kristo, ibang Diyos Ama. Buhay bang Ama? Ang Diyos Ama ang nagbaba sa Diyos Anak at ang Kristo nagkatawang tao. Pagiging tao ang Kristo Jesus, hindi Diyos, kundi katawang tao. Diyos Anak na pamamagitan ng Diyos Ama na nagkatawang tao, pinangalan ng Jesus bilang korderong hain dito sa mundo. Ngunit ang tunay na Ama at ang kataas-taasang Diyos Ama, maraming tawag ang tao sa Kanya. May Allah, may Jehova, may Panginoon, may Ama, may Yahweh, may Adonai. Buhay ba ang Ama? Ngunit anuman ang tawag sa Kanya, iisang Ama lang Siya. Siya ang kataas-taasang Diyos Ama na pinakikilala ng Diyos Espiritu. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay bang Ama? Ang kaaganda ng tanong mo. Anak, ano? Oh. Siyempre, lalo na yung mga, bakit nga ba ganun, ano? Kumisan hindi ka na magtataka kung may kapatao ka na naiinggit sa'yo. Kumisan sa magkakapatid, meron ding naiinggit sa kapatid, di ba? Ano? Di ba? Mayroon palang gamay. Ang dami, ano? Ang daming tao. Iba pala talaga. Pero dapat pagka magkakapatid kayo, hindi kayo nag-iigitan, ano? Nagmamahalan kayo. Nagtutulungan, nagdadamayan. Hindi nag-iinggitan. Kahit magkapatid kayo kay Kristo, dahil sa Panginoon, dapat pare-parehas lang, nagmamahalan pa rin, di po ba? At kapag nagmamahalan kayo, doon na yung sarap ng buhay. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya, makikita mo rin sa magkakapatid, may magkaka-vibes, ano? Merong hindi ka-vibes. Kasi hindi nga nila katono Hindi nila. Ba't kaya? Anong dahilan? Sadyang ang paggawa ng... Sino ba gumagawa nun? Yung isa, no? Sabihin nga ninyo kung sino siya. Bahala na kayong sumambit sa kanya. Ay, naku! Gusto nyo ba siya? Buhay ba ang Diyos? Naku! Habang nagpapakabuti ka, halo kang inaagaw ng pagpapaka. Di ba? O kayo, ito lang, mga agaw ng kabutihan ito, pag pinatulan mo ito. Ano? Dahil naman sa Ama, kaya mo siya tinanggap, hindi ka pa aagaw. Siya dapat na agawin mo doon sa umaalipin sa Kanya. Tingnan mo nga, daig pa nung mga bata. Yung mga bata, pag sinabi mo,
Ayusin mo, upo mo. Upo, ayos. Parang gusto mo laging nakabikangkang. Ano? Pag nilayan po ninyo, magnilay po kayo, sadya palang iba-iba isip ng tao, no? Matino naman. Lahat ng tatanong mo, alam sagutin. Pero ba't hindi mabago ugali? Mayroon po palang taong gano'n, ano? May mga ganong pag-uugali. Alam naman yung mabuti, hindi magawang mabuti. Gusto ko magpakabuti, hindi ko magawang magpakabuti. Bakit kaya? Kasi ang nagpapakabuti, umaalis doon sa iniiwan si, pagkasama mo, ay hindi ka makakaalis doon. Hoy, makinig ka, para may matutunan ka. Pag hindi ko nakita yung katulad sa una, bago ka tinanggap dito, aalisin na kita. Kasi kaya ka tinanggap dito para lalong lumago ang bulaklak mo eh. Nalalagas ang petas. Ano? Nung una ka, nakaupo ka ganyan. Tuk ka nga kapatid. Makinig ka, halika. Halika din eh. Para maraming magmahal sa'yo. Opo. Nung bago ka rito, wala kang isip. Pero nakikinig ka. Nakaganyan ka. At nang kinausap ka, napakatinumot, napakabait mo. Kaya pala, anong sabi ng Ama? Gusto mong makilala ang kapwa mo, makasama mo. Lalabas ang naturalesa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya isang halimbawa siya. Isang halimbawa. Bata pa siya, kaya hindi siya dapat pamarisan. Ikaw na matanda, magnilay ka sa tinuran. Kung alam mo yung ugali mo'y mali, huwag mong panatilihin. Kung alam mong nagkakamali ka, huwag mong panalaging ito'y gawin. Sapagkat alam mo yung tama at alam mo yung mali. Ngunit kung alam mo tama, ayaw mong gawin at ang mali ang ginagawa, hindi ka tatanda sa pananaw ng Ama. Bata ka palang paslit, isip bata, wala ka bang pinagkatandaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, totoong-totoo. Yun ang sinasabing kung wala kang pag-ibig sa puso mo, di mo magagawang mahalin ang di ka ano-ano. Sapagkat mahirapang unawain, maitatakwil mo kapag ginawa mo mabuti, pagkatapos hindi gagawin yung mabuti sa'yo. Ngunit kapag ang Amang nasa puso mo, para hindi ka na lang magkasala, tawanan mo na lang siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, walang maliw. Taas mo. Kailan pa man, taas, taas. Pag yung mga pasyente, mahinhin, mahirap gumaling. Pag-aralan mo na lang, mahinhin, mahirap gumaling. Matapang, madaling gumaling. Buhay ba ang Ama? Pag nilayan niyo yan, mahinhin, mahirap gumaling. Matapang, madaling gumaling. May anggulo yan eh. Nakarime yan. Kaya pagka sinunod nyo at nakpakatotoo kayo, magtatama ang salita. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat dahil mahinhin, itaas mo nga ang kamay mo. Dahil matapang, itaas mo ang kamay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa tao, dalawang uri ang pagkatapang. Dapat matapang kang lumaban sa buhay, duwag kang makipag-away. Buhay ba ang Ama? Matapang ka sa pananampalataya, duwag ka sa kasalanan. Buhay ba ang Ama? Dapat sa tao, dalawa lagi yan.
mabuti kang gumanap, mabuti kang tumanggap, mabuti kang magsalita, mabuti kang gumanap. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahinhin, parehas na malumanay. Pagka maliksi at malakas ang loob. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya pag pinatindig kayo, isang mag-aakay at isang sasabihin. Kaya naman. Pero dahil takot, naduduwag. Dahil ayaw, hindi hahakbang. Kapag ang Ama tinanggap mo, pag sinabi niyang hakbang, hahakbang ka. Pag sinabi niyang taas, taas. Walang reklamo ka. Pag sinabi niyang dapa, aba, bakit ka dadapa? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung may kasalanan ka, mga yupapa ka. Kung wala kang kasalanan, manikluhod ka. Ibigay mo sa Ama ang para sa iyo at para sa Kanya, para pag-isahin niya kayong dalawa. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Sana kita yung salitang yun. Diba sa Biblia? Saan binigkas ng tao yan? Saan binigkas ng tao yan? Sa bibig niya. Kung ang bibig ang bumigkas sa puso ay wala, paniniwalaan ba ng isip? Kaya kung ang sinasabi nyo'y nasa puso nyo, pati isip nyo, ay patsunod nyo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, sumain nyo ang kapayapaan. Narinig nyo ba? Nakarinig ba kayo? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay tapat, noon ngayon at kailanman. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tagal na yan eh. Pero, wag po kayong magagalit at wag kayong maging masama ang isip. May tatanong sa inyo. Maraming nagsasabi, pinagaling ako no, "Hoy, uminom ka nung ganong gamot, doon ako gumaling eh." Tama bang salita yon? Tama bang termino yon? Hindi. Sapagkat ang nagpagaling hindi gamot, ang Diyos. Kundi dapat ang sabihin ay ganito, subukan mo itong gamot na ininom ko kung parehas sakit natin. Baka itong maging daan para ikay gumaling. Di ba dapat ganon? Subalit hindi maaaring sabihin, eto ininom ko eh. Inumin mo. Eto nagpagaling sa akin eh. Paano kundi sila parehas ng sakit? At parehas lang ang sumakit. Parehas na sumakit ang sikmura nila. Ngunit magkaibang sakit nila. Ang binigay na gamot sa kanya ay kaiba. At ang binigay niya sa kapwa niya ay pinainom niya. Paano kung napinsala? Parehas ba sakit nila? Nasuri ba nilang parehas ang sakit nila? Walang pinagkaiba sa buhay ng tao. Parehas lang tayo ng buhay. Paano mo masasabing parehas kayo ng buhay? Ano man ang nakita mong buhay sa kapwa mo, hindi mo pwedeng iparehas ang buhay mo sapagkat may pagkakaiba pa rin ito. Yan ang katotohanan. May pagkakaiba pa rin. Kahit parehas kayo ng nakamtan, parehas ang sasakyan nyo, parehas ang bahay nyo, parehas. Hindi parehas ang buhay nyo sapagkat hindi nyo alam kung sino mauna sa inyo. Buhay bang Ama? Ngunit kung ang sasabihin nyo, ay parehas pala tayong mabuti. Baka maaring totoo. Sapagkat kung parehas kayong mabuti, parehas ang ginagawa nyo.
Ngunit kung papantay ka sa mabuti at pagkatapos ginagawa mo hindi mabuti, kasalanan mo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang wika na Ama, mga anak, sa hagdanan man, kung ito ay nararapat na 10 hagdanan ang ilagay dahil sa taas at tayog ng tahanang ititindig, 10 ang ilagay. At kung kinakailangan nito ay 5 lamang, 5 lang ilagay. Ngunit kung pang-5 hagdanan, ginawa mong pang-7, aba, labis ito. Buhay ba ang Ama? Subalit, nasa sa iyong sukat yan kung ano ang gusto mong ilagay. Kung masinsin o madalang. Kung parehas ang taas at ginawa mong 10 hagdanan at yung isa'y 12 hagdanan, maaaring mangyari yun. Dahil parehas ang sukat nila. Masinsin ang isa, hindi masyadong mataas ang paghakbang mo. Ang isa'y gusto niya medyo mababa ang mga nilalakar at sinahakbangan, kaya ginawa niyang 12. Ngunit sa buhay, gaano man pantay ang sukat ninyo, hindi nyo alam kung pantay ang lalakaran nyo sa mundong ito. Mga minamahal ko, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya't ang nais ng Ama, di man kayo magkakasukat, di man kayo magkakapantay, di man kayo magkakaisa sa inyong pananaw, sa inyong pag-iisip, magkaisa kayo. Sa damdaming mula sa Kanya, ibibigay niya ang kapahingahan sa puso nyo at ang kapasyahan siyang magbibigay ng kagalakan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sige, pagkatapos mong sinabi, tanda mo pa ba? Pag inatulan ka sa sinabi mo, sino nagkasala, hindi mo nga alam yun eh. Pero sabi nga ng Ama, saan man makarating, sino man ang makarinig, huwag mong ikahiya't katakutan sapagkat tamang-tama, tumpak na tumpak sa nagaganap sa mga tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? O de, nasaktan pala ang puso mo. Eh, sumigaw ka agad. O de, yun. Ganun man, sumigaw ka, nakita, pinadama, mapalad ka, umamin ka. Sapagkat mas maganda na yung umaamin na may dala-dala dito kaysa kinikimkim. Mahirap yun. Ikaw umamin ka. Wala namang nakakahiya sa tao. Sa Ama ang kahiya-hiya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Kung di niloob ng Espiritong ikay, magtaas ng kamay at sabing, ako po. Walang sasaysay, walang ibabaybay, walang sasambitin, napapalad ka, umamit ka sa damdamin mo kaysa tinatago mo itong lihim. Ikaw ang nahihirapan, ikaw ang nasasaktan, ikaw ang nagkakasala, sapagkat ang Ama, siya ang katotohanan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ay, buhay ba ang Diyos? Nakatala sa banal na aklat sa unang tipan, daratalang takda, may mga nag-aararo pa lamang, may umaani na, may nag-aani, may ganon, di po ba, no? O di po ba nagaganap? Kahit sa ilang libong taon ang lumipas, nagaganap, di po ba? Kaya ibig sabihin walang pagkabulang salita ng Ama. Marami siyang paraan, marami siyang pamamaraan, marami siyang magagawa sa bawat nilalang. Sumayin niyong kapayapaan, halina kayo, mga mahal.